Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Oh, uy, nadagdagan yung subscriber ko ng 3. Siguro may nag-subscribe na ng bago, di ba? Salamat okay lang yun. Magbibigay lang ako ng reaction dito, no, mga friend. Dito sa mga senador ni Duterte, no? Meron no itong marami 715,871 views. Kahapon lang ito tatapik sa atin kahapon. Si Cayetano, kinestyon si Soto. Decision to transfer Hernandez to Camp Crame. Pakinggan natin Was allowing Mr. Hernandez to remain in the House and in the House of Representatives, and that he was requesting that he not be returned back to the Senate because of some fear for his life. That is according to him. So what I did was I asked the Speaker what he plans, because we cannot allow that. I said he is under our custody and therefore he is in contempt in the Senate. Pag iniwan namin sa inyo, sabi ko, ibig sabihin niyan para namin pinawalan. Correct, Kaya Mr. hindi President. ako pumayag. Correct. So Correct. what I did was I asked the Sergeant at Arms to bring Mr. Hernandez to the PNP Custodial Center, and that is where he is now. Still under the care of the OSAA. Mr. President, is there a possibility that we can commit him back here in the Senate? Of course, during the he is still under custody of the Senate, and therefore Let him be jailed here, Mr. President. indirects. We had to give in to the request of the Speaker that he be not returned here as. Yeah, but Mr. President, I think as we speak, the jurisdiction of the person of Si Bato. Bryce Hernandez belongs to the Senate. Yes, and that's why we can call him here anytime we need him. Thank you, Mr. President. Yeah. Senator Alan Cayetano is recognized. Mr. President, on that Minority point, Leader is recognized. Ito, malupit to. Si Cayetano talagang masyado magaling, no? Pero, ang matindi rito mga friend, itong mga senador ni Duterte, no? Bakit hindi nila kinestyon nun si Escudero tungkol doon sa forthwith na maliwanag na parang sinalahula ng Senate President na si Escudero yung forthwith. Maraming kumukusyon. Pero itong mga senador ni Digong, wala silang question. Pero dito, sa naging desisyon ni Senador Tito Soto na ilagay sa PNP Custodial yung nilipat na sa Pasay City Jail yung si Hernandez, yung isang mandarambong din. Oo. No? Dito, katakot-takot ang question. Pati masisira integridad na Senado. Tingnan, pakinggan mo ito sa Cayetano, ha? may I know, Mr. President, will that be the new rule? Because under the present rule, kung sino may jurisdiction, siya yung magdidecide. No, may rule pa na alam di ba? Bakit noon, Cayetano, hindi ka ngumakngak nung binago ni Chis Escudero yung rules, yung salitang forthwith, na dapat sana tapos na, baka sakasakaling na-dismiss na-acquit nyo na si Sara Duterte. Di ba? Hindi nyo talagang pinigil ninyo ng todo. Ngayon, simpleng desisyon, nakakulong pa rin naman si Hernandez. Ang haba ng daldal mo, pakinggan mo, marami mga integridad na Senado, kung ano sabi. So for example, siya ay incarcerated under RTC. So magpapaalam tayo sa RTC kung pwede nating hiramin. So nagpaalam sila sa atin kung pwede natin nila hiramin yung witness. Kasi insulto po sa atin yung sabihin may mangyayari sa kanya dito. Unang-una po, 24 tayo na lahat independent. Sinabi na rin po ng Senate President na ginagalang natin na independent ang Senate. Never naman po nagkaroon ng problema dito. ZTE, Pangulo pa. I remember dito, muntik kaming maghablutan, if Senator Lacson remembers, with former Congressman Andaya, with our other witnesses, with Secretary Neri. Di ba, parang may PS. Tama na yan. Yun lang ho yan.
si Villanueva, kung sino. Basta yung mga senador ni Duterte, kinestyon yung pagkakalipat. Gusto nila ibalik sa Senado at doon ikulong yung Hernandez. Nirequest nga, nag-usap si Senate President Tito Soto at saka si Speaker of the House na si itong si Romualdez, na ganun ang mangyari. So, ang maganda lang dito mga friend, nagkakaroon ng pag-uusap ang Speaker at saka itong Senate President na sana nangyari nung impeachment trial, inimpeach na ng Kongreso, ang ginawa nitong si Escudero, inaway niya halos inaway niya. Bakit yung mamadali niyo? Anong 40-40? Walang 40-40. Tinulugan niya. Ganon Dapat sana, di ba, para sa kapakanan ng bayan, magkakaroon ng yung Senado sa kayang Kongreso. Wala, nag-away hanggang nakarating nga sa Korte Suprema, di ba? At yun nga, diniklara ng Korte Suprema na unconstitutionally itong Kongreso. Kaya di ba ganun nangyari? Ngayon, simpleng bagay na desisyonan, nakakulong pa rin naman yung tao na witness nga. Sa totoo lang, panood ko yung kay Pax First, kay Idol Prisa Esguera, sa kay kay Congresswoman Laila de Lima. Pinag-usapan lang, ganda. Napanood niyo ba? Sa totoo lang, sabi nga, sino bang mas credible na maging witness, yung bang state witness? Sabi ni Laila de Lima, sino nagsasabi na totoo, parang gano'n. Sabi ni Laila de Lima, gusto ko, kung ako tatanungin nyo, pinakamagandang state witness, yung tong Hernandez. Kasi yung Hernandez lahat hindi kagaya, ayaw ni Laila de Lima dito sa Diskaya. Dahil itong Diskaya, nag-a-apply nga ng state witness siya. Ganun. Diba? Hindi pumayag. Yun. Yun ang istorya nitong Senado nito, no? Tsaka yung, friend, yung independent body na binubuo nito si PBBM para mag-imbestiga dito sa sindikato na to. Sindikato Sindikato talaga Dapat, sa totoo lang, dapat huminto na itong mga to sa pag-iimbestiga ng mga dyan sa mga anomalya na yan. Ipag-ubaya na ito sa binubuo ni Bongbong Marcos na independent body na mag-iimbestiga sa mga kahayupan na to. Kasi, tignan mo sa Senado, sabit yung Joel Villanueva, si Estrada, maliwanag naman sa investigasyon, talagang sabit. Pero yun nga, sino ba papayag na, siyempre, ang gagaling niya, di ba? Kala mo naman kung sinong mga magdadaldal doon dalawa na to, kala mo talaga wala silang kasalanan. Maliwanag, may papel Tsaka mga friend, paano mo kunyari, Senado, paano imbestigahan yung kapwa mo, Senador? Parang kumbaga sa pamilya, di ba? Paano mo huhulog yung kapatid mo? Di mas maganda, ibang tao na ang mag-imbestiga. Di ba? Ganon din sa Kongreso. Kaya lang, sana, ang mapili nito si PBBM na mag-iimbestiga na sinasabi niyang independent body, maganda sana yung makuha niya. Salain niyang mabuti. Kung kukuha rin siya ng mga politiko, wala lalo si Magalong daw, baka kukunin si Magalong. Puta, Duterte yun nun? Diba? Tsaka, dapat imbestigahan nila talaga yung panahon ni Duterte. Dahil doon nagsimula itong nakawan na to Dito yumaman ng todo itong Diskmaya na to number 1 contractor nga, diba? Ang grabe to, Senado na to, nakakatakot. Mark Villar. Ito? Bongo, Bato, Cayetano, tsaka mga pre ito sa atin lang, mga ka-warriors,
Nagtataka ako natanggal si Chis Escudero bilang Senate President. Walang para lang tumanggal ng parang tumanggal lang ng walang butuhang nangyari Wala Ininominate itong si Villanueva, si Tito Soto para maging Senate President. Walang lumaban. Automatic siya. Bakit? Kaya nga nanalo si Escudero sa pagiging Senate President, di ba? Nagkaroon na naman ng butuhan. Landslide siya. 19 votes yata nakakuha niya kaya nanatili siyang Senate President. Nakakuha lang yata ni Tito Soto 4 di ba? Ngayon eto mga boss. Bakit hindi kumuha itong mga digong senador ni Digong ng kandidato nila para ilaban kay Tito Soto? May numero sila. May numero sila, di ba? Kaya nga hindi natuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Di ba? Yung impeachment trial ni Sara Duterte diyan sa Senado dahil may numero sila 19 ang bumoto na hindi na, para gusto nga nila dismissin di ba? Pati sila kumuha ng kandidato para itapat kay Tito Soto. Total meron silang numero bilang Senate President. Wala, di ba? Kataka. Di ba? Bakit ka mo? Natupad na yung gusto nila mangyari na mapigil yung impeachment trial ni Sara Duterte. Tapos na yung papel ni Chis Escudero. Di ba? Maski na sobrang kapal na ng mukha niya lumalabas, pati yung pinanggalingan niya eskwela, UP, binabati ko siya ng mga malalaking law school. Binabati ko siya. Kulang na lang talagang murahin siya ng gaano ka ba katanga para hindi mo maintindihan yung salitang dali-dali, forthwith, walang walang pumupuri kay Chis Escudero, maliban na nga yung 19 na yung mga tauhan ni Duterte diyan sa Senado. Di ba? Ngayon, ininominate nila si dahil nga lintik ang grabe na 30 mil, talagang dapat na talaga siyang bumaba sa pagiging Senate President, dapat talagang sibakin na dahil yun nga mga boss, 30 million tinanggap do sa kontratista. Bawal, di ba? Mata Garcia, dapat pang gawin dyan? Vote buying nga bawal di ba? Di ba Garcia? Pagkatapos ngayon pwede mong bilhin yung senador. Parang binili yan di naman tanga ang tao para 30 million do-donate sa'yo ng isang kaibigan. Malaking kabalbalan yan. Di ba, Joel is Lord? Ito si Joel is Lord, ganun din Dinonatean din ito ng 20 million, di ba? Garapal na ho to, mga friend. Hindi na ho tao itong mga to sa kahihiyan. May mukha pa silang, mag-aarte na parang wala silang kasalanan. Hindi naman gunggong yung mga putangin ng mga engineer na yan, sila Alcantara na yan, para gumawa ng ganyan, nang wala silang alam na sinasandalan nila. Come to the point nga, di ba? Nagturo na yung Hernandez. Nagturo na siya ng kusino yung mga politiko na namumunini diyan sa nangyaring sindikato na yan ng flood control. Di ba? Ang kataka-taka lang, kagaya dito si Senator Ping Lacson, marami siyang investigasyon tungkol siya sa mga kila Alcantara, mga nakawan, mga ganun. Wala siyang investigasyon sa Duterte. Si Ping wala Humabahari ng Davao, 51 billion. Bakit wala doon, Senador Ping Lacson? Bakit hindi ka nag-iimbestiga ron? Bakit ang laki-laki ng pondo ng Davao bumabaha? Sana pa-imbestigahan mo rin yung mga flood control project na pinaglagyan ng 51 billion kasi bumabaha yung Davao Yun ang kulang Yun ang kulang. Para kayong takot na takot lumapit sa Davao. Para bang ang Davao hindi nakasama sa Pilipinas, ganun?
Tsaka yung mga investigasyon talagang bitin na bitin. Kagaya lang yung si Alvarez. Ha? Anak niya na nagsasabi, nagnakaw yung tatay niya. Pinatayo yung bahay ng kabit niya sa tuktok ng bundok, pinasimento, buo, 20 hektarya. Tangina. Simentado yung pader. Na binakuran ng 20 hektarya, binakuran. Tapos, yung daan na ganyan, pinalikupang ganun, putang ina, walang nag-iimbestiga doon eh. Oh, walang nag-iimbestiga ron. Oh, di ba? Puta, kawawa talaga tao. At hindi lang yun ang ari-arian nitong si Alvarez. Sabi nung anak niya, may island pa, meron pang, alam niya raw, meron pa sariling beach resort. Walang nag-iimbestiga ron, pera ng bayan yun, walang nag-iimbestiga ron. Oh. Kaya kung minsan, may katukwiran din to si Sara Duterte na magalit. Dahil, bakit ikaw ako inimbestigahan niyo? Bilyon na nakawan dyan, ako nakita niyo. It's gonna be bloodbath. Ito na sinasabi ni Sara Duterte yung bloodbath. Naglabasan na yung amoy. Oh. Yan na yan. Yan na mismo, bloodbath na yan. Oh. Basta maganda lang, sana matuloy yung Pebrero. Although matagal pa, pero matutuloy yan, yung impeachment trial nila Sara Duterte, na ganyan. Oh. Mabubuksan at mabubuksan yung Pandora's box, no? Pero gaya ng sinaasahan, ia-acquit yan ng mga kampon ni Digong. Numbers game nga eh, di ba? Oh. Kaya talagang dapat sampahan na ng kaso, di ba? Kasi wala silang maasahan dyan eh. Kinapala na yung mukha eh. Itong mga senador na to eh, alangan namang bumaligtad pa yung mga gago na yan, no? Di ba? Parang kagaya rin itong ano nangyari doon sa MR na pinail ng Kongreso doon sa Korte Suprema. Meron na ba sagot yung Supreme Court ni Duterte? Wala pa. Eh, di ba? Oh. Napatung-patungan na nitong mga kung ano-anong kabalbalan na to. Oh, yun lang yan mga friends, sa akin lang ha. Tapos na siguro kaya masyado lang, tsaka baka hindi na makayanan ni Chis Escudero yung kapal ng mukha para manatili pa siya sa Senado. Pero yun nga, buti hindi nagkumuha itong mga Duterte boys na kandidato nila para yung mali tanga-tanga nyo rin. Meron nga kayong number eh, di ba? Sana nagbutuhan, di ba? Oo, nagbutuhan. Oh, dinala nyo sana yung kapalit sana ni Chis Escudero. Galing na rin sa inyo, mga Duterte boys. Kaso wala siguro kayo mapisil eh. Di ba? Oh, eh baka kung sa inyo manggagaling, sino ba pwede manggaling sa inyo? Si Cayetano. Sana si Cayetano ang inilaban nyo para Senate President. Oh, wag lang si Kimo. Nakakahiya na masyado. Baka sunugin na yung Senado. Pag yan ang ipinanalo yung Senate President, si Kimo. si Marcoleta, abogado, di ba? Pare abogado, di ba? O para Senate President, butuhan. Di panalo kayo, 19 kayo, di ba? 18, di ba? Kagaya nung nangyari nung unang butuhan, na ipanalo si Chis Escudero, maski na, bakit? Paano nga? Nagawa ni Chis Escudero ang kanyang misyon sa mga Duterte. Yung forthwith, naging porlos, parang gano'n, di ba? Ganito lang ang gagawin ng mga kukunin ni PBBM na independent body para mag-imbestiga dito sa mga sindikato na to. Galing nito mga boss Share ko lang. Ang magnanakaw. Ghost project daw, pero ang pera hindi ghost. At huwag tayong pa-inosente, walang government official na pipirma ng ako ang nagbasbas. Kilala na kung sino ang kontraktor, kilala na rin ang district engineer. Isang tanong na lang, sino ang nagbukas ng gripo ng pondo? Walang papel na aamin, kaya kailangan mismong kontraktor at district engineer ang magngunguso. Sila lang ang makapagsabi kung sinong politician o government official ang naglatag ng basbas at paano
dumaan ang pera. Sinabi naman na, sinabi naman na ni Hernandez kung sino. Tinuro niya si Escudero, 100% yan dahil 30 million yung binigay. Alam niyo yung nung nagbigay kay Escudero na 30 million? Tamang duda pa ako dun. Baka dami lang yun. Baka kay Escudero yun. Alam mo, gagaling yung mga politiko na yan, di ba? Baka dami niya lang yun wala siyang kamay, di ba? Tinuro na ni Hernandez ang nagbigay 355 million. Nakita naman meron. Galing kay Jinggoy Estrada, hinihingi ni Jinggoy 30%. Sila 600,000 naman. 600 million naman kay tong si Joel Islord. 30% din. Di ba? Pero tignan mo kung magsigalaw yung mga animal, akala mo talaga ramputang ina. Anong puta? Para magaganyan ka, anong klaseng kapal ng mukha meron itong mga, hindi na to tao eh. Ngayon, nakarecord na ang pangalan ng engineer at contractor. Pinpointed na sila. Dapat naka-freeze na ang lahat ng accounts at asset nila ngayon mismo. Dapat. Huwag gawing grace period ang investigasyon. Habang umahaba ang proseso, may oras silang iligaw ang pera. Tama. Hearing sa umaga, transfer sa hapon, palusot sa gabi. Kinabukasan, wala na tayong mahahabol. Tama. Simpleng solusyon. Sundan ng pera, in and out. Saan pumasok, kaninong account lumabas, bank slip, transfer record, voucher, memo, email chat, progress billing, site log, delivery photo, at petsa ng release. Kung may money trail, may pangalan. Hindi ito trial by TikTok o trial by chismis. Thorough investigation, oo. Pero may liwanag, hindi backroom. Kailangan ng transparency para makita ng taong bayan ang progreso. Public case tracker, magkano, status, magkano na freeze, magkano na recover, at susunod na hakbang. Regular updates, weekly summary na nakapost, hindi press con lang. Mga dokumento. Napakasimple, di ba mga friend? Pahaba na naman ang pahaba ng putang ng investigasyon na to hanggang sa mawala eh. Mana-mana mo, putang na, eleksyon na. Kagaya yung investigasyon dito sa bumagsak na tulay dito sa Isabela. Head with rolls. Asan? Wala pa nakukulong dyan eh. May investigasyon pa ba? Wala na yata eh. Wala eh. Itong mababasa, i-upload ang resibo at memo. Redacted kung sensitibo, pero klaro ang petsa at amount. Open hearings na may live stream at archive. Citizen tip lines na may receipt number para masundan. Visible audit trail, sino ang nag-review, kailan, at anong desisyon, resibo lang, hindi relasyon. Kapag guilty ang district engineer at contractor, habang buhay na kulong. Kumpiskahin lahat ng pera at ari-arian. Permanenteng disqualified sa anumang public contract. Tapos. O kung gusto nila may pag-asang makalabas, magmuso sila. Ituro kung sinong government official na nagbasbas. Ilatag ang resibo, magsaot. Ganun kasimple lang ang gagawin. His Excellency, yung mga pipiliin mong independent body na sinasabi. Galingan mo naman kasi. Tignan mga pinili mong kandidato ng mga senador mo. Muntik ako nahulog sa hagdan Buti walang hagdan yung bahay ko. Puta na. Lito Lapid. Bong Revilla. Ano to? Puro Duterte halos yung kinuha mo eh. Dapat talaga kay PBBM, yung advisor mo talaga matibay. Diba, Atty. Claire Castro? ng pera at mag-testify sa korte. May witness protection program at cash incentive. Partial reward kapag lapat. Hindi kaya nakakausap ni PBBM sila Llamas. Ano magandang makakausap mo? Hindi ka ililigaw niyan. Sila Barry Gutierrez, hindi ka ililigaw niyan. Sila Christian Esguerra, His Excellency, hindi ka ililigaw niyan. Oo. Kung makakausap mo, yung mga politiko rin ng mga gunggong, wala yan. Kakainin ka na naman yan ng buong buo. Ang pruweba, full reward kapag kumpleto at na-recover ang pondo. Pardon is conditional, may konsekwensya, may obligasyon. Kapag walang freeze at walang tunay na transparency, palabas lang ang hearing. Tama. Soundbite sa TV, zero refund sa bayan. Tandaan nyo, galit na ang taong bayan. Ito ang problema natin. Puro ipasa sa Diyos, tapos tatahimik. Kung tatahimik tayo, huwag tayong umasa. Walang mangyayari.
Don't expect change kung walang kumikibo. Tama. Kailangan na talagang magalit. Yung galit na may gawa, hindi galit na tapos lang. Tama. Sabi sa Biblia, pananampalataya na walang gawa ay patay. Kaya kumilos tayo sa loob ng batas, buong tapang, buong linaw. Ito ang naisip kong mga solusyon. Tama ba sa tingin nyo? Tama. Mga kabalik, paki-comment. Paki-share ninyo ito sa kaibigan, kamag-anak, at katrabaho. Kailangan ng awareness. Hindi kakayanin ng balik values kung kami-kami lang. Kailangan ng tulong ng bawat mamamayan. Kung gusto nyo ng pagbabago, hindi pwedeng tumahimik na lang. Tulong-tulong tayo. At ito pa, wala pang 5 segundo, kaya nyo nang i-share to. Baka mas mababa pa. Walang mawawala sa inyo pero pwedeng may magbago sa bayan. Ang mahalaga, mamulat ang mas marami. Whistle o habang buhay, ganun lang kasimple. Sundan ang pera, ilabas ang pangalan, tapusin ang palabas. Ito ang balik values, gising na Pilipinas. Pera ng bayan, ibalik sa bayan. Ganon kasimple, His Excellency. Sundan mo yung sinabi nito, tapos ang problema. Oo. Oo. Huwag mong iasa talaga sa ano. Ganon lang kasimple. Eto, party list ito eh. Eli, Kamanggawa. Oh. Rules, Mr. Chair, Section 11. Move to I suspend, Mr. therefore Chair. move to cite in Session contempt. suspended. Mga boss, may naniniwala pa ba sa mga kontraktor at saka sa mga DPWH officials na to na sangkot sa mga maanumalya at ghost flood control projects? Kayo mga boss, tanungin kayo, naniniwala kayo dyan? Ako mga boss, sa totoo lang, buwisit ako. Kasi alam naman natin, di nila kaya mag-isa yan. May mga kasabwat yan ng mga politiko. Keso mapa-congressman o mapa-senador. At ang pinakamalaking problema dito, Tama, di ba? Kaya nga, tama na yung hindi investigasyon na yan sa Senado, sa Kongreso. Independent body talaga kailangan dito mag-imbestiga dito sa napakalaking ano nito, sindikato. mga boss, sa halip na may makulong, yung mga kwento, pahaba ng pahaba, at paikot ng paikot. Isipin nyo to mga boss may napangalanan, di naman pinatawag. May binigay na listahan, di naman kumpleto. May mga sinasangkot na public officials, mga congressman, mga politiko. Anong nangyayari? Anong ginagawa ng gobyerno? Yung ombudsman, bakit walang nakakasuhan? Kagaya nito ni Diskaya, umamin na nga siya na meron siyang mga kasabwat na mga politiko, na meron siyang kickback o SOP na natatanggap. Anong nangyayari? O di pagkatapos ng hearing, makakauwi pa rin yan, makakatulog. Di ba? Walang napapanagot alam naman ng mga tao, ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na merong sangkot dito ng mga politiko. Tanga lang ang maniniwala na wala siyang kasabwat. At alam naman ng mga tao na meron pa yan doon sa listahan niya ng mga dagdag na Gigil na gigil no? mga politiko, pero hindi niya sinasabi. Kaya tayo nag-move to cite in contempt yang si Diskaya. Kasi paikot-ikot lang, naglolokohan, nagagaguhan lang tayo dun sa investigasyon Alam naman ng lahat Ang gusto natin, paaminin siya, ituga niya na yung mga politikong sangkot dyan, at huwag na siyang magsinungaling. Hindi pinanganak kahapon ng mga tao para mabilog at mauto. Ganun kasimple, His Excellency. Kung tutuusin, walang kahirap-hirap talaga Kasi, kita mo na yung pumatay Pinababayaan pa nitong sa Senado na magkukuda yung mga kriminal. Oh, di ba? Diyan sa kwento nyo. Alam ng mga tao at alam ng lahat na merong pinagtatakpan. Kaya kung kinakailangan na i-cite in contempt yung mga yan, kahit gaano pa sila karami, gagawin natin para man lang makabawi tayo ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na ginagago niyang mga magkakasabwat na mga kontratista at mga politiko. Tama. At bakit ba tayo nandito? Siyempre, para may mapanagot, hindi para maglunsad ng walang katapusan na mga hearing. Napaka-unfair kasi mga boss na kapag tayo mga ordinaryo at mga manggagawa nagkasala, kulong agad. Wala Uminom lang ako, pinost ko lang konti. Tuloy. nang litis-litis, wala nang hearing-hearing, diretso dun sa kulungan. Pero pag mga mayayaman at Tama. Gaya nagkakarakros, anak ng putang ina, kinulong, hinahanap ng mga anak, namatay yung anak niya, na leptopyrosis dahil sa baha. 20 anyos yung bata. Putang ina. Karakros, dinakip ng pulis, kinulong. 3 araw na nilang hinahanap yung kanilang tatay, nakakulong pala. Ina nyo. makapangyarihan, eto, sandamukal na mga hearing, sandamukal na investigasyon, tapos wala namang mapapanang Gastos lang, di ba, Brad?
kakainin yung mga yan, na imbestiga dito, imbestiga doon. Tag dito, parang pa-picture na kala mo kagagaling magsipagtanong, anak ng putang ina. Tapos wala na namang mangyayari. Parang nangyari lang kay Sara Duterte. Diba? Kay Digong. Pinatawag si Digong, pinatawag siya. Nung nando doon sa harap nila si Digong, puta, wala nangyari. Binaboy lang ng mga Duterte yung Kongreso sa Senado. Ginagalang pa rin nila. Parliamentary courtesy ba ang nasabi? O na dating presidente dapat irespeto. Putang ina, binababoy na kayo. Irespeto pa rin na nasa laman ng tuktok nyo. Ano kayo kagunggong? Tuloy, Brad. Kaya gusto natin, may gumulong ang ulo, may makulong mula dito sa kagaguhan ng maanomalya at mga ghost flood control projects. Kaya mga boss, pakiusap ko sa inyo, wag nating tigilan na mag-ingay. Kasi kapag tumigil tayo na mag-ingay, at makakalimutan nating lahat to. Pag nakalimutan natin to, walang mapapanagot, walang makukulong. So yun lang mga boss, laban lang tayo. Bago tayo mag-collab mga boss, dasal muna tayo. Orasyon para sa mga nagbulsa ng budget sa flood control. Sagot? Sana all may Rolls Royce at payong. O budget na bilyones, kinain ng mga buhayang may barong na makinis. Kaya sasakyan nila ay Rolls Royce at Mercedes. Pati ang kanilang mga aso, pusa at ipis ay naka-Louis Vuitton at naka-Hermes. Sagot? Sana all may Rolls Royce at payong. O mga buwayang walang hiya, higupin nyo na sana ang tubig kapag bumaha. Idiretso na sa inyong mga bunganga. O di kaya ay ang inyo na lang mga bahay ang maanod sa baha at matangay. Sagot? Sana all may Rolls Royce at payong. O budget na para sana sa flood control. Binulsa ng mga buwayang angkol. Pinati-hati ng mga kontraktor. Kaya pag bumaha ang kalsada ay naging swimming pool. Sagot? Sana all may Rolls Royce at payong. Alam nyo, sobrang kakapal na talaga ng mga mukha ng mga involved dito sa kahayupan na to, mga boss. Putang ina, talagang grabing binababoy na talaga sila. Pero eto, and the PAMAS goes to Joel Villanueva. Ang galing nila, oh. Tayo makita. Bira ka, sasagot ka ng ganyan, ghost project. Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka. The FAMAS for Best Actor goes to Joel Villanueva. Hindi pangalan ng kalye ang pinapalitan. Kaluluwa ng bayan natin ang pinapalitan. For almost 40 years, hindi ginagalaw. For almost 40 years. Hindi basta-basta pinakikialaman. Bakit? Kaluluwa ng bayan ko. Now you see, with your own eyes, on television. Now you hear the complaints of the people. And I will use and borrow the words of Senator Bato de la Rosa. Yung mga nagdarako. Kapal na mga mukha, mga boss. Mag-collab na po tayo. Diyos na ang bahala. Shout out, Kalatibaya. Grabe, no, Kalati, puta yung class. Buti nga kayo, wala kayo dito eh. Ha? David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Hayaan nyo na po yung mga nag-unsubscribe sa inyo. Hindi po sila kawalan. Sasamahan natin. Totoo yan, friend, ha? Hindi sila kawalan. Ikaw nga, ni The King, ang tunay na samahan, walang iwanan. Yun. Kaya nga po kahit anong kawalang yan, ang gawin ni Erap Joseph Estrada, hindi iniwan ni FPJ. David Ali Mendoza ulit, oh. Karox, mukhang takot si Bin Season na pasukin ng Davao. Yun na nga Bin Season. Baka po din niya siya makalabas ng buhay doon. Kung si General Tory pa, siguro ang PNP chief, lalakas pa ang loob ni Secretary Dizon na puntahan ang Davao.
Mismo. Cat 5254, shout out. Tyrox, hayaan mo na yung mga nag-unsubscribe. Andito pa din kami. Nakasuporta sa'yo. Oh, salamat mga boss, ah. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. Sabi niya, totoo, same here. Always watching from Ontario, Canada. Ruben Dolor, shout out. Kung malinis siya, paimbestigahan mga project niya. O, di ba? Kaya nga eh. Walang gumagalaw doon. Akamputang na ang tibay naman itong mga Duterte nito. O. Marilo Pabian, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Mapapatulala ka lang po tayo habang nakikita natin yung dami ng pera na napupunta lang sa mga kurap. Samantalang daming Pilipino ang naghihirap at walang makain. At makikita natin ipapatalo sa kasino. Bulacan pa lamang. Paano na yung kabuuan ng bansa? Totoo yan. Ang haba ng pasensya ng mga Pilipino. Samantalang sa Indonesia at Nepal, talagang nag-alsa mga tao. Samantalang dito sa atin, bilyones, trilyones. Hay, buhay Panginoon namin. Kayo na po ang bahala sa aming lahat. Ganun na lang talaga. Sumagot si David, oh. Doon po nila sa kasino, nilolonder yung nakaw na pera. Di naman po sila laging talo. May pagkakataon po na malaki din ang panalo daw nila. Di po natin alam, baka yun ang pinalalabas nila na panalo sa kasino ang mga ninakaw nilang pera sa kaban ng bayan. Pwede. Matatalino nga yung mga putang lang yan, eh. David Ali Mendoza ulit, oh. Karok, sabi yung mga relo na D.E. Alcantara at saka ni Hernandez ay Patek Philip. Sana all doon po nila tinatago yung mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. Di nga naman halata. Halata, bawal nga yun. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karoks, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless, stay safe and healthy. Parang lubluban na ng kalabaw ang mga nangyayari sa bansa. Anong baho po eh, mga PI kayong lahat, tamaan kayo ng kidlat, mga buhaya, lecheng hinduropot. Hay, nako, only the Philippines talaga. Sinabi mo pa, puto. Kalat niyo. Good evening, Kasani. Hello mga bear, bless you always, regards, God bless your family. God bless, Kalat ni Marilo Pabian ulit. Total, usapang budget lang, malaan na sila sa budget ng pampagawa ng kulungan. Maglaan na sila ng budget pampagawa ng kulungan sa dami ng mga huhulihin na dapat parusahan. Totoo. Kaso baka ni isa wala naman eh, puta. Ay! Si Bantag nga, hindi mahuli-huli, puta. Klaseng laki-laki na intelligence, anak ng po. David Alvin. Karoks, sabi ni Disgrasya, gusto niya maging star witness imbis na state witness. Siguro gusto nilang maging state witness para mawalan na sila ng pananagutan sa batas sa mga ninakaw nilang pera. Pero sabi ni Tito Sen, ibalik muna nila ang mga ninakaw nila sa kaban ng bayan bago sila gawing state witness. Talagang dapat ganun eh. Hindi nasabi nito si Boying, di ba? Hanggang ngayon, His Excellency, bakit wala ka pa napipiling ombudsman? Talang si Digong, kabilis pumili. Oh. Gusto ko si Bantag, ang Bucor Chief. Dahilan, nagbabato yan ng granada. Bucor Chief, si Bantag. Nagulat pa si Bantag. Tangin ang yan. Excellency, baka kaya mo ideklara martial law, ideklara mo na. Baka kaya mo lang. Kasi wala nangyayari talaga eh. Puro pa-starring lang itong mga, lalo sa Senado, puta nakakasuka. Noel Tenco, dapat lang mabuksan ang usapin tungkol sa 51 billion na yan. Hindi biro ang perang involved. Kailangan ipaliwanag nila kung saan napunta ang perang yan. Calling, bean season, beans season. Paliwanag mo, pagpaliwanagin mo si saan dinala yung 51 billion. No, kung saan dinala. Wala eh.
Odelia Alpilor, oh. Ha? Hello po, Sir Rox. Sa mga kabosing. Ang galing magsalita nitong anak ni Digong nyo. Hoy, Pulong, wala kang karapatan magsalita dahil ikaw mismo alam mong magnanakaw kayong mga DDS. Ay, Sir Rox, ang gulo na nila talaga. Salamat, Sir Rox. Ingat po tayo lahat. God bless po. God bless, Odelia. Noel Tenko, dapat nang mabuo ang independent commission para matigil na ang circus sa lower at upper house. Tama ka dyan, Noel Tenko. At madampot na ang mga magnanakaw. O, yun. Ang problema nga, Noel, baka ewan ko kay His Excellency Shirley J. Sir, nakakita mo na rin siguro, Karox, yung hearing na sa Kongreso. Ang daming pera sa lamesa, di ba? O yun nga. Kanino kaya yung pinakamarami doon na nakatumpok? Pinag-aagawan ng Senado at Kongreso yung nagladlad ng ebidensya na si Hernandez, Karox. Ay, nako, ang gulo-gulo. Totoo. Kasi pag nilagay yan sa Kongreso, sa Senado, putang na lalapitan niya nung si Joel Islord at saka to si Jinggoy, di ba? Eh, galit na galit si Jinggoy, nanggigigil si Jinggoy, kala mo talaga malinis si Jinggoy, di ba? Nako. Annalyn Flores, shout out. Kulong na korap din. Shirley J. Sir ulit, oh. Kay Cheese at Villanueva. Kay Cheese at Villanueva pa lang. Yan pinag-uusapan, Karox, ha? Eh, paano pa yung iba? Limpak-limpak na salapi at halos lumangoy sila sa kwarta ng taong bayan. Pababayaan na lang ba yan ng mga mamamayang Pilipino? Kung bumabaha ang iba't ibang lungsod, umaapaw naman ang nakawan sa buong Pilipinas. Totoo yan, Shirley. Ha? Friends, Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing, ha? Analisa Apolinar, shout out. Friends, Shervin Sapeda. Dolor Garcia. Amy Bingson, shout out. Parati ko nababanggit pangalan ng Tia Deli. Kumakaway at nagpupugay po ng pagbating may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sir Rox, nagbabaga, tumaapoy na ang mga ganap kahit saan ka pumaling. Walang katapusang hearing ng mga tulisang magnanakaw. Pati si Draco lang nananahimik, idinawit pa talaga ni Boy Dila. Ang inang mga yun. Nako, Manong, tigil-tigilan mo kami nang pinatukan ka ng lintik. Aber, sino sa palagay mo bibili ng lako mo na kulukutoy ka, ha? Huli ka na, Balbon. Sa loob ng kulungan mo, isama si Dracula. Doon kayo sa loob ng magsipsipan ng dugo. Mga buwisit ka. Nabuwisit ka. Naku, Sir Rox, di mo po kailangan ng talino para po malambat mo ang pinakatirador ng ugat po ng lahat ng kababalaghan ng mga ito. Totoo. Tama po yung pinupuntos mo, Sir Rox. Hindi po gagalaw ang galamay ng mga pusit kung wala pong pinakautak na magmamando sa direksyon ng task force Kurakot, Sir Rox. Yun nga, kung meron po nung kuratong balele, ngayon po operasyon limas, hakot lahat, pondo. Dapat simot. Yun nga. Anak ng pinakahalimaw sa lahat ng halimaw, ano po, Sir Rox? Ay, Tia Delia, kinawa Japan. Biglaan mag-ano ka ng Losartan, ha? Anak na grabe talaga, sagad po, Sir Rox, ang mga kaitiman ng budhi ng mga buhayang hagum. Bye, Sir Boying. Pag ito pong mga pusakal ng magnanakaw na ito, di mo po nalambat at naipakulong lahat, parang mas gusto ko po si Nyolo para maging ombudsman na po. Ano po? Parang mas may balls pa po si Nyolo. Kaya tinatawag kayong lahat na luga. Talagang suki mong panoorin si Nyolo, ha? Ha? Hindi, nakakatuwa siya, di ba, Tia Deli? Ay, subscribe si Nyolo. Ang galing, eh. Kaya lang, natatakot ako sa'yo, Nyolo, sa totoo lang, ha? Sana hindi. Masahol ka pa ngayon kay Percy Lapid, Brad. Totoo yan. Ha? Baka kala nyo, wala nang asim ang Davao Death Squad.
Ha? Kasi di na po natutuwa ang mga ganap. Ano na? Itayo mo naman ang bandera ng Cavite na totoo po talaga tayong mga tigasin, mga ka-warriors. Mukhang masusupalpal na naman po tayo dahil puro lang po tayo. Kulang po sa takma. Minsan po talaga, Xerox, mas may silbi pa ang pugong biyahero. At least, di po sa pondo nang bahagaling ang pangkayuda. Sariling sikap, sariling drama. Sa bibigat po ng ebidensya at pagtuturo po ng mga daliri, umpisahan mo po kay Boy Dila sa tuwing may hearing, laging nagwawala, grabing bunganga, masyadong halata. Mga ebidensya ang nagsasalita, makapal mong muka. Nang natumula ka na naman, di ka na nahiya. Lumayas ka na dyan. Isa ka daw luga. Kung ako sa'yo, bago pa mapisa, isama ang tropa na wala ding hiya. Si Kesong napanis, kapal din ang muka. Ito ding si Jinggoy, grabe ding magwala. Puro paninindak para di halata. Magdidemanda daw ang kanyang babala. Sa katotohanan, ayaw maniwala, lahat sila ay sangkot sa issue ng baha. Ay, Tia Deli ka. Bernadette Herrera, shout out watching from Hong Kong, sabi niya. Sumagot si Kalatni, shout out to the beautiful people of Hong Kong, mabuhay kayo. Librado Ludovico ulit, Hayan, Bleng-Blong, ang resulta ng mga nakapalibot sa iyo ay mga galamay, pati ni Durian Dutae. Ewan ko, weak leader ka talaga. Nasa iyo ang latigo. Upakan mo na. Ang mga yan, konting panahon na lang ang natitira sa iyo. Sana nabunod ka dito sa vlog namin, His Excellency. Elizabeth Iscare, good morning, Xerox. Anong pinagsasabi ng pulong Duterte na ito na parang ayaw niyang maimbestigahan ng Davao tungkol sa flood control dyan? At sobrang laki ng 51 billion sa loob ng 3 years. Ano yan? Di sila pwedeng imbestigahan at pag-aari na nila ang Davao? Wow ha? Yun na nga Beans Dizon. Elizabeth ulit At ito namang mga district engineer na yan na may suot-suot na mamahaling mga relo at grabe kung umubos ng pera sa kasino. Milyon-milyon ang inuubos Saan galing yung mga yan? Patik sasakyan ng mga pang-bilyonaryo. Wow ha? Maliwanag sa sikat ng araw ng mga nakaw nila ito sa kaban ng bayan. Grabe ang kahayupan ito. Ang kakapal ng mga mukha. Totoo. Lalo naman si Estrada. Pero sa totoo lang, bukas na natin pag-usapan. Pag itong si Mata, si Garcia ay gumalaw, puta sibak yan. Puta na. Escudero, yung si Villanueva, Estrada, pag talagang diniinan niya, si Bakyan. Si Bato, hayaan mo na si Bato. Dahil candidate for ICC yan. Mawawala yung 4 na gago na mga galamay ni Digong dyan sa Senado. Diba? Mata. Xerox, dapat sa mga magnanakaw na yan, i-firing squad agad-agad para di na pamarisan. At matakot ang mga yan. Isipin nyo, pera ng bayan. Tapos kung gastusin na lang mga yan, akala mo galing sa pawis nila ang pinaghirapan, kawawang Pinoy. Totoo yan, Elizabeth ulit Dagdag comment ko pa po dito kay Breeze na nagbulgar ng kasabot nila si Jinggoy at Senator Villanueva. Wow, tapos biglang nagsalita sila na nag-press conference agad. Siyempre, denial agad at aamin ba yan? Lalo na si Jinggoy. Pinakontempt agad si Breeze. At nagmalinis agad-agad sila pareho. Naku ha, sino kaya naniniwala sa mga yan? Si Bato. Lahat yung mga Duterte. Mary Libron, good morning sir, no skipping ads. Thank you. Likes kayo likes. Si Pista Bunao, good evening po kuya, at samahan mo po sa buhay at sa mga ka-warriors. Ay naku, sana po wag mauwi sa wala ang investigasyon sa mga nagwawalang hiyan sa kaban ni Juan de la Cruz. Sabi nga po ni Vico Soto, mag-ingat po tayong mga nanonood at
papakinggan natin para di mauwi na parang bula. O, di ba? Chupista ulit. O. Galing mo, Romeo. Sana makakulong nga sila ng katotohanan. Ha? Chupista ulit. O. Kung maka Duterte si Tito Soto, lagot naman siya kay Vico Soto. Kahit ako din, di naman masyadong nagtitiwala kay Soto. Pero siguro naman, mas okay naman niya kaysa kay Quezon. Makikita natin yan mga boss sa Pebrero. Ha? Pagka kung matutuloy yung impeachment trial netong si Baliw, si Sayad, no? Chupista ulit to. Ay, napanood ba niyo yung ginawa ni Kimo sa Senado habang umaawit sa lupang hinirang? Na ang kamay niya ay naka middle finger, sobrang bastos. Dapat sa'yo bumaba ka na sa Senado. Kabastusan lang ang matututuan sa'yo ng mga kabataan, lalo ng mga estudyante, di mo ginalang ang bandila ng Pilipinas. Hayaan mo na yan, Chupista. Huwag mo na intindihin yan. Wala na nga pumapatol sa hayop na yan. Ang Linda Aquino, shoutout. Kuya, hayaan na natin ang mga taga-Davao na malunod sa baha dahil kinukonsinti nila mga dutae, binoboto pa din nila. Takot sila eh. Reynaldo Gonzales ulit. Oh. Ang pagtataunan niya sa Davao, si dating Supreme Justice Antonio Carpio eh. Oh. Reynaldo Gonzales, bakit nakipagtalo sila Bato, Jinggoy at Marcoleta kung saan ipipiit si Brice Dap? Di ba dapat di nila nakikialam doon? May mga plan, mga sanay na sumalbadyok ang mga ito. Dapat ang House of Representatives bantayan sa Pasay si Brice. Totoo. Romeo Calusaw, gandang gabi Karox. Kay Digong muna ako mag-comment. Mr. Kasman, Koppelman, si Digong daw may sakit at mahina na daw, sabi nila, ha? Sana sinabi mo, joke lang yun, pakiramdam mo. Mr. Joker, yung client mo, once naniwala ka dyan, tanga ka, Mr. Kasman. Pero, naman to. Romeo Calusa ulit, oh. Kay Pulong naman, nililihis daw ang usapin dahil daw nababanggit sa listahan si Vizcaya. Si Romualdez dapat daw, siya daw ang tanungin tungkol sa issue. Oy, Mr. Pulong, mukhang gusto mong i-divert sa speaker. Paano yung 51 billion mo? Saan mo ginamit? Kala mo, lusot ka na ha? Dami mong issue, Pulong. Paluin kita sa ulo. Tigil lang yung Pulong na yun. Walang yaya, hype na yun. Eddie Luna, shoutout. Karox, magandang araw sa iyo at sa mga kawaryos. Yan si Pulong, isa sa mga anay ng Pilipinas. Anay? Hindi anay yan, demonyo yan. At pag hindi sinupil yan, isa yan sa magiging anay ng kaban ng bayan. Matagal ng anay mga hayop na yan. Mga putang inang yan. Magaling sa pagtanggi. Pag hindi binura sa lipunan, yung mga anak ng mga yan, hindi uunlad ng Pilipinas. Ganyan at ganyan pa rin yan. Totoo yan, Eddie Luna. Romeo ulit, oh. Si Ruben na number 1 senador, naka-dirty finger ang animal, binastos ang flag ceremony, talagang binastos ang Senado. Dami mo ng Paul, lintik ka. Sana nakita ni Tito Soto yun para tawag dito, kastiguhin niya yung animal. Eddie Luna ulit, oh. Parang nakikita ko na mga nag-iimbestiga ay puro simula lang. Kung anong bagong issue, dun sila. Sara Dutay, natabunan. Sabungero, natabunan. Ang flood control issue ngayon, puro walang namang nangyayari. Gasos lang ng malaki ang nangyayari. Abala, gasos at pagkain sa Senado, ganun din ang Kongreso. Anong nangyayari? Wala din. God bless, Karox. Shine, shout out, ha. Paano nililis? Dapat iyong pamilyang demonyo, i-focus lahat ang kasamaan. Ginawa niyo sa bansang Pinas. Anay kayo ng bansa namin. Talaga, putang mga yan. Yun Lagon, my friend, shout out, ha. Eddie Luna ulit, oh. Yung nakalatag sa lamesa na isang tambak na pera, kung yan ibibigay sa mahirap, napakalaking tulong. Mapapagamot nila kaanak nilang may sakit,
makakapag-aral mga bata ng Diyos, mga bata ng ayos, makakain ng tama at ang mahihirap walang pinagkakasino na lang mga putang inang yan, mga hayop, may sungay, putang inyo. Ganito si Eddie Luna. Sana karmahin kayo, pati pamilya nyo. Hanggang ganyan na lang yata tayo, Eddie. Ha? Eddie Luna na. Ganito, mga hayop kayo na magnanakaw. Kulang sa inyong 10 sasakyan, puro galing sa pagnanakaw. Sa kabila ng maraming Pilipino ang hindi kumakain. Eddie Luna na naman. Ay, nako. Ito, galit na galit siya. Mga hayop kayo na mga magnanakaw. Kulang sa inyo ang 10 sasakyan, puro galing sa pagnanakaw. Sa kabila ng maraming Pilipino ang hindi kumakain at ng tama sa oras, hindi makapagpagamot kahit pamasahe, wala. Sila maputang yung mga magnanakaw. Sana mamatay na kayo, buwis ng mga Pilipino. Pinagkakasino nyo. Pinagkakasino nyo lang. Tao pa ba kayo? Hindi, mga demonyo. Sabi ko sa iyo, naniniwala ka ba pre sa akin? Eto ang impyerno. Yun ang langit. Hindi ito yung mga demonyo. Nagpapasasa sa pera ng bayan, ng putang ng mga yan. Hindi Luna ulit oh. Itong si Alcantara, malapit na yung may stroke. At sana, diretso na agad-agad, dead on arrival, pag sinugod sa morgue. Huwag na sa ospital, baka mabuhay pa ang baboy. Yan, yeah. Hari ng sinungaling. Kung magsalita, parang walang kinalaman sa kawalang hiyaan ang ina mo. Attorney Claire, hindi babasahin to? Eddie Luna, sa totoo lang, mga Pilipino, hindi maghihirap ng ganyan kung wala ang mga hayop na yan, na mga magnanakaw. Sa liblib na probinsya, maraming bata pumunta sa school, lakad, putikan, dinadaanan. Ang iba sumasakay pa sa bangka para makatawid sa sapa. Hindi man lang malagyan ng tulay kahit papaano, pero sila pasasa sa sobrang ninakaw. Sobrang ninakaw na sa Pilipino na nagbabayad ng tamang buwis. Talagang galit na galit si Eddie Luna dun. Alam kong masama ang magmura at ipanalangin ang masama kapwa, pero hindi ka makakapagpigil sa mga klase ng demonyo na nandito sa lupa. Yun, talagang tama. O yun, tama sabi mo, Karox. Ang impyerno andito sa lupa. Tama ka, Karox. Kasi andito ang mga demonyo. Siguro OFW na mga demonyo kasi nirecruit ni Satanas sa Pilipinas. Pinadala at dyan na rin nagkapamilya at nanganak. Ang anak, mga demonyo din. Totoo. Tignan mga itsura niya, mga anak nitong si Halimaw na Duterte. Oh, ha? Puro kong kala mo, puta. Anak ko lang, putang ina kayo. Eddie Luna ulit. Yan si Alcantara, malapit na yan ma-stroke. Dapat diretso agad sa morgue, hype na yan. Huh? Baboy na yan. Malay natin, yung pera na yan kay Alcantara, lahat yan, bigay ng kada kontraktor. Kada tumpok ng pera galing sa kontraktor, suhol sa kanya. Ang ina, sinungaling yan, baboy na yan. Sinungaling, lahat sinungaling eh. Alem Morales, shout out ha. Good day po tayo sa inyo, Tate Rox. Dito lang po ako lagi nanonood sa inyo. God bless po, buong pamilya. God bless. Alrem Morales. Eddie Luna ulit to. Yan si Pulong, isa pang salot yan sa Pilipinas. Pag patuloy pang nabubuhay, dapat yan, mga ganyan na anay, pinapatay para hindi na makapanira. Kaso marami silang bayarang tagapatay. Romeo Calusa, oh. Itong si Diskaya sa akin pag-analisa sa testimonya nito, palagay ko may nag-utos dito. Maaring itong si attorney nila o may nag-text isa sa mga senador. Parang ganito yun. Parang ganito lang yun, Karox, ha? Sige, Diskaya, idamay mo na ang mga congressman. Huwag lang senador, ha? Yun nga nangyari, ha? Idamay mo pati si Romualdez at Saldico para lalong gumulo ang investigasyon. 100% yan, Karox. Isipin nyo. Magaling talaga si Kong Ruistro. Kaya ikaw, Pulong, no?
Mag-isip ka. Animal ka. Romeo ulit oh. Ngayon mga senador, anong batas ang gagawin ninyo? Baka batas na punong-puno ng article na hirap namang maintindihan. Bitay lang. Sapat na yun. Kaya bato, isulong mo na yung sinasabi mo. Konyo ka. Ang klase senador mga hayop na to. May isang oras tayo mga boss. Oo, no? Di Luna ulit oh. Yung anak niyan, nag-umpisa na ding maging anay. Naku po, pag hindi pinagpapatay ang anay ng mga yan, marami pang sisirain ng mga yan. Marami pang sisirain ng mga yan. Totoo yan. Di Luna ulit. Itong mga politiko na sobrang sama ang ginagawa, laging ginagamit ng Panginoon Diyos sa kanilang mga pagsisinungaling at pagtanggi sa ginawa nilang kasamaan. Katulad din sila ng demonyo. Ginagamit ang Diyos para paniwalain ang mga tao. Mabuhay ka, Rox. Eddie Luna, Brisbane. 3J Hope, shout out. Hello, Sir Rox. May karapatan namang magalit ang butihing pulong tungkol sa 51 billion flood control fund. Kasi naman, kanya yun eh. Bakit ba kasi apektado? Di naman kayo taga Davao. Mga taga Davao nga, di nagreklamo. Tayo pa kaya? Hayaan nyo na butihing pulong. Teka, Sir Rox. DDS na ba ako? Nanang ko po. Museo! Di Luna ulit oh. Ang nangyayari ngayon, Karox, kanya-kanyang hugas kamay. Kanya-kanyang ligtasan ng sarili nila. Totoo yan. Di Luna ulit. Sabi nga ni Karox, andito ang impyerno sa lupa. Tamang-tama ka, Karox, dahil andito lahat ang mga demonyo. Mabuhay ka, Karox. Nga, andito talaga. Ito naman talaga eh. Kaya ang daming natanga. Umanib kayo sa kanila, ligtas kayo sa impyerno. Ito na impyerno. Di ba, Digong? Ina mo. Di Luna ulit oh. Kailan kaya mauubos ang mga demonyo dito sa lupa? Ano kayang maganda dyan? Hindi mauubos yan dahil mas maraming masama na naiiwan ng mga kaluluwa nila dito. Bibihira ang napupunta sa langit. Oo. Dahil nga sa pagiging sugapa ang mga, diba, Grace Chingsay? Baka bukas gawa na kita ng vlog, hayop eh. Hanggang ngayon, di ka pa tumitino. DJ Show ulit oh. Si Rox, bakit naman ilalabas ni Butihing Pulong ang 51 billion? Ano siya, hilo? Huwag nyo siyang pakikialaman. Ang dapat natin pakialaman si Manang Amy na inuutusan ang mga kongresista na palitan na raw pisan niya si Romualdez. Sinagot tuloy siya ng isang congressman na, Oy Amy, huwag mong pakialaman ang kongreso. Pakialaman mo sarili mong bakod. Wala kang kay para utusan kami kung ano ang dapat namin gawin. Diba? Alam mo si Baba, ewan ko kung ano pinakain ng mga Duterte dyan eh. Kung jumbo hotdog na may sama pang itlog. Saan kaya natubok tuloy. Kaya napilita si Quezon de Bola na Senado kasi naman itong si Amy, kung ano-anong pinakikialaman ng Kongreso, hindi niya tuloy namalayan, nakakudita na sila. Aba, kasalanan ba ng mga DDS senador yan? Yan si Bato, wala rin kamalay-malay na nakakuditan na sila. Kasi kung ano-ano ang pinakikialaman. Si Kimo kaya kailan matatanggal sa committee ng kanyang hinahawakan para naman maireklamo siya sa Committee on Ethics. Tatanggalin din yata eh. Buong gunggong. Mamalat na ako mga boss. Isang oras tayo. Si Boy Dila, pati si Jinggoy, bistado na. Ayan, kinumpirma na ni Lacson. Tapos kala mo kung sinong malinis kung mag-aasta sa Senado, nagtapang-tapangan pa. Nagtapang-tapangan sa pagtatanong kay Dismaya para di siya mahalata. Kaso booking na po eh. Booking na talaga. TJ Siop ulit, si Rox. Kung si Sara Duterte bayong-bayong ang perang minilibidro sa bangko. Si Napoles naman yung bathtub niya punong-puno ng pera. Ito naman si Jinggoy kahun-kahun naman ang cash money.
na dinideliver. Ikaw, Sir Rox, anong ginagamit mo? Kutsa-kutsarang pera? Wala ka pera, ikaw talaga. Pautang nga. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Sana makapag-vlog na ko na maaga-aga. No? Nakisang oras po tayo masyado. Ay, nako Lord. Sana nasiyahan kayo sa vlog mga friend. Sana naging masaya kayo. Good night. God bless.